As time goes by sa relationship ninyo, ay darating at darating talaga sa punto ng isang lalaki na medyo mawawala na yung pangamba at takot niya na mawala ka sa piling niya. So, may mga ganong circumstances na nangyayari sa isang relationship na habang tumatagal. Kasi nagiging komportable na kayo sa isa't isa. And ito namang lalaki na to, baka may pasikretong ginagawa sa'yo ng patalikod. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin is yung mga kailangan mong gawin para matakot yung isang lalaki na mawala ka sa piling niya, especially lalong-lalo na sa mga matatagal nang nasa relationship at kung nakakaramdam na kayo ng ganyan sa mga lalaki ninyo. I got you on this one. So, bago yan, sa mga bago dito sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Leonor, isa po akong OFW dito sa South Korea. And sana, bago nyo ako iwanan, mag-iwan muna kayo ng like. At sana i-subscribe nyo rin tong channel ko para dumami pa yung family natin dito sa YouTube. At also, open your notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload kong videos. Every week, I am uploading 3 to 4 videos every week. At meron din po tayong shoutout section dito. Meron tayong shoutout section para sa mga bago. Isulat nyo lang po yung mga shoutout niyo, pangalan, or birthday, or kahit anong pabate. At babasahin ko yan for our next week video. Basta nauna kayo sa pagpapa-shoutout, I got you on this one. At yung mga shoutout, mamaya-maya po sa kalagitnaan ng ating video. So, without no more further ado, let's go to the main topic. Gawin mo ito para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa piling niya. Number 1 is make your physical attractiveness on point. In short, be physically attractive palagi. Yes. Ayan yung pinakaunang-unang kakatakutan ng isang lalaki. Bakit? Kasi pag na-maintain mo yung physical attractiveness mo at yung lalaki na yan, di ba? Yung lalaki na yan nag-ano na, yung napapaisip na iiwanan ka. Hindi na siya natatakot na mawala ka, di ba? Kapag physically attractive ka, matatakot yan. At bakit? Kasi mapapaisip yan na mabilis ka makakahanap na ibang lalaki. Kasi nga, physically attractive ka. Diba? Maganda ka manamit. Yung katawan mo, you're in shape. Maganda yung mukha mo. You're always putting makeup on just to look fresh for you. Ayan yung unang-unang papasok sa utak ng isang lalaki. Magkakaroon siya ng napakalaking scarcity mindset na mawala ka sa buhay niya kapag ikaw ay physically attractive. Diba? Pag na-maintain mo yung physical attractiveness mo. Kasi nga, pag physical attractive ka as a girl, diba? Makukuha mo, diba? Kahit nasa relasyon ka, kahit may ka-holding hands ka pa, pag physically attractive ka, diba? Lilingunin ka talaga ng mga lalaki, diba? Ayan, dyan papasok yung pagiging, diba? Security boy, instinct ni lalaki, diba? Ng lalaki. Dyan papasok yung parang security niya. Siyempre, protektahan ka niya para hindi ka maagaw ng ibang lalaki. At yan, be physically attractive. Mag-exercise ka. Na may internet naman tayo ngayon. You can browse kung ano yung mga nababagay na damit sa'yo, mga makeup. Kayo lang naman mga babae nakakaalam yan. So yeah, laging mong i-maintain yung physical attractiveness mo para matakot yung lalaki na mawala ka. Up next, para matakot siya na mawala ka, is save up some money for you. Yeah. May mga relationship kasi na, example, nagsasama na sa loob ng bahay, and yung lalaki na lang yung nagtatrabaho, and yung babae wala na masyado. Kaya, yung babae yung natatakot na mawala yung lalaki. So, paano natin i-flip yan? I-flip natin yan para matakot yung lalaki is save up some money for you too. Kasi, diba? Magiging confident yung lalaki kasi once nagkaroon nga kayo ng argument or napakalaking away, magiging confident yung lalaki na yan na mawala ka kasi wala na siya ibang pupuntahan. Wala na siya ibang pupuntahan kasi wala naman siyang pera Di ba ganun? But if you save up some money for you at alam mo kung gaano kalaki yun at alam at aware yung lalaki na yan na may tinago kang pera para sa'yo is he will be having a scarcity mindset again of losing you.
matatakot siya. Magkakaroon siya ng scarcity mindset na mawala ka. Kasi nga, he knows na kahit mawala ka, you can still move on with your life. Kaya mong i-continue yung buhay mo kahit wala siya. And ayan yung pinaka nakakatakot na part sa lalaki. Kasi yung lalaki, may pera man yung lalaki, pero masasaktan yan pag nawala ka. Pero, di ba, knowing na okay ka, mas lalong masasaktan yan. Kaya, mas matatakot siyang mawala ka kapag may sinave up ka na pera para sa'yo. Lalong-lalo na in a long-term relationship na kung nasaan ka man ngayon. Up next is you being a good woman. Diba? Inaasikaso mo siya, binibigay mo lahat ng gusto niya, mapakama man o sumusunod ka sa gusto niya. Yes. Bakit? Bakit siya matatakot na mawala ka kung good woman ka? Kasi sa generation na to, alam namin mga lalaki kung gaano ka-rare, kung gaano kahirap na maghanap ng mga ganyang klase ng good woman na sumusunod sa program ng lalaki niya. Yes, be a good woman. Just be a good woman to him. Being a good woman na hindi naman sa sunod-sunuran. Okay, baka i-bash ako dito na ano gagawing alipin yung babae. No, that's not what I mean. It's like kasi, di ba, meron tayong gender roles nga, di ba? Especially when it comes to a relationship. We have gender roles. Yung lalaki magpo-provide, yung babae, yung magsesecure ng kampo nyo. Di ba? Yung babae, yung maglilinis ng bahay, yung mag-aalaga ng anak. Tapos yung lalaki, yung mag-hunt. Diba? Mag-hunt ng mga animals. Tapos dadalhin sa bahay mo. Tapos lulutuin para may kainin yung buong pamilya. But in this modern world, di ba? Pera na nga. But still, the traditional ways of how you do it is like still the same. Kaya wag niyo ako ibabash na sasabihin niyo sana na, baka sunod-sunuran, alipin. Baka alipin. Hindi po ganun yung ibig kong sabihin. Okay? So, being a good woman will give him another scary type of mindset na mawala ka. Kasi nga, napakahirap nang hanapin yan sa henerasyon na to. TikTok pa more. And last but not the least is also same with number 4. Pero bago natin sabihin yan, batiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers. Muntikan ko na nga makalimutan. So, itong ating mga mahal na subscribers na sina Flora May Doliente ng Dasmariñas, Cavite, kay Arlene Sitdogan ng Saudi Arabia, kay Nemia ng Europa, European, kay Mary Jane ng Saudi, kay Jericho Alaban ng Oman, hello, kay Mary Jane Cervantes. Yan, maraming salamat sa pag-tune in sa videos ko palagi. At sa mga nanonood ngayon, you can write down your comment at babatiin ko kayo on my next video. So let's move on to our last but not the least topic. And last but not the least, sabi ko nga na medyo parehas to sa number 4 na show him that you are rare. Yan, pakita mo sa kanya na you're one of a kind, na nag-iisa ka lang. Kasi, as I said nga sa number 4, napakahirap na nga talaga kasi talaga maghanap ng mga babaeng na submissive, in a good way. Na-explain ko na sa number 4, hindi sunod-sunuran yan. Yung marunong sa bahay, marunong sa kusina. Better the most kasi kami mga lalaki, palagi kaming gutom. Yan. Napakahirap na yan. So, loving type of girl, tapos magaling ka pa sa kama, total package ka na, kung gano'n, di ba? Hindi ka na, matatakot na yung lalaki na mawala ka if you will show you are being rare. Parang diamante na di ba? Na diamante na bubuo sa pressure, the more you got pressure, di ba? Now you are a diamond na ang hirap na iwanan, ang hirap na mawala kapag pinakita mong you're one of a kind and you are rare. At sana maging rare din tong mga ginagawa ko dito sa YouTube. Kaya sana sundan nyo pa rin ako palagi sa mga journey ko dito sa YouTube hanggang maabot natin yung 100,000 subscribers. Alam nyo, pangarap ko po yan. Kaya kung baka sakali naman matulungan nyo ako na makuha yung silver play button. So, yeah, sana na-like nyo tong video na to at sana nakapag-subscribe na kayo sa channel ko. And if you are interested to see my personal life here in South Korea, ito po yung Instagram ko.
Ayan, meron pa akong Instagram dyan. Makikita nyo kung sino jowa ko. Ay, makikita nyo kung sino jowa ko. Ito po. So yeah, naka-pin na din sa description para i-click nyo na lang yung link para i-follow ako sa IG, sa Instagram, at i-directa na kayo doon. Kaya follow nyo ako para makita nyo yung personal life ko dito sa South Korea. So, without no more further ado, it's already 2 a.m. in the morning. Nagsushoot ako. 2:00 na madaling araw. Matutulog na po tayo. And laging tatandaan, mahal na mahal ko kayo.